Handa ang iyong puso sa salita ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 13, verses 1 to 9, and I read it for you. The same day, Jesus went out of the house and sat beside the lake. Such great crowds gathered around him that he got into a boat and sat there, while the whole crowd stood on the beach. And he told them many things in parables, saying, Listen, a sower went out to sow, and he sowed. Some seeds fell on the path, and the birds came and ate them up. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and they sprang up quickly, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some 100-fold, some 60, some 30. Let anyone with ears listen. Ginagamit ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ordinaryo upang i-eksplika sa mga tagapakinig niya ang kaharian ng Diyos. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, nagpahiwatig ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa isang magsasaka na naghasik ng mga binhi. Ang iba sa mga binhi ay napunta sa tabi ng daan. Ang iba naman po ay napadpad sa batuhan. Ang ibang binhi ay naparoon sa mga matitinik na lugar. At ang iilan ay napunta sa matabang lupa. Ang naghasik ng binhi ay ang Panginoon at ang mga binhi ay ang salita ng Diyos. Ang apat na uri ng lupa, ang sementado, ang mabato, ang matinik at ang matabang lupa ay tumutukoy sa ating mga puso. Gaano nga ba tayo kahanda na tanggapin ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Ang ating mga puso ba'y sementado na kung saan hindi makapasok-pasok ang mensahe ng kanyang salita at hindi makapumumunga ang mga butil? Ang ating puso ba ay mabato na kung saan, oo, tutubo, ngunit hindi nag-uugat ng husto? Kaya kapag nasinaga ng araw, kapag sinubok ng panahon, tayong agad ay namamatay. Tayong agad ay sumusuko. O ang ating mga puso ay may mga tinig na kung saan natatalo ang salita ng Diyos, nadadaig ang salita ng Diyos, kaya hindi ito makatubo-tubo at mamunga sa ating buhay. O ang ating mga puso ay mataba, tulad ng matabang lupa, na kung saan naroon nakikinig, minamahal, at isinasabuhay natin ang kaniyang salita. Ating tingnan ang ating mga puso. Tayo ba ay nakahanda? Ito ba ay bukas para sa salita ng Diyos? At kung makita natin ito'y mabato, sementado at matinik, ito na ang hudyat upang ating simulang patabain ito sa pamamagitan ng pagbubukas nito sa kaniyang salita. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, buksan mo ang aming mga puso nang ang iyong salita ay mamunga ng husto sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kalimutang i-like o i-follow ito, i-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. At huwag niyo rin pong kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.
Just search Father Fiel Pareha. God bless you po.